So, mamuhay sa kabanalan. Samahin po ako sa aklat po ng 1 Peter 1:13 hanggang 17. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan, magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Yesu Cristo. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Yamang ang Diyos ang bumilang sa inyo ay banal. Dapat kayong magpakabanal. Ano man ang inyong ginagawa. Ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Walang tinatangi ang Diyos. Pinapahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginagawa nito. At yan ang tinatawag ninyo siyang Ama, igalan ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Amen. So, mamuhay sa kabanalan. Meron pong isang mama, no? Meron isang mama na naglalako ng isang produkto na ito ay hindi mabibili sa anumang sunging tindahan. Sa SM Mall or anumang klaseng tindahan, hindi mo kaya bilhin. So, ang kanya pong nilalako ay buhay na walang hanggan. Ang kanyang nilalako. Sabi niya, naglalakad siya sa kalsada, buhay na walang hanggan. Sino gusto ng buhay na walang hanggan? Lumapit kayo sa akin, buhay na walang hanggan. Available po ang buhay na walang hanggan. May nakarinig po isang mayamang lalaki. Sabi niyang mayamang ito, buhay na walang hanggan. Ngayon ko lang narinig ito Anong klaseng produkto ito? Tinawag niya yung mama at sabi, paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Magkano ba yan? Ang sabi ng nag-aalok, hindi po ito mabibili ng pera. Anong kailangan kong gawin? Ibigay po ninyo ang inyong sarili. At ibibigay ko sa iyo ang buhay na walang hanggan. Anong ibig kong sabihin? Ibibigay ko sa iyo ang aking sarili. Ibig kong sabihin, lahat ng meron ka, lahat ng tinapos mo, ibigay niyo po sa akin. At ibibigay ko sa iyo buhay na walang hanggan. Napag-isip yung mayaman, ha? Marami kong pera, ibibigay ko lang dito. At akal kong inipon to sa bangko, nagpuyat ako, nagpagod ako, tapos ibibigay ko lang dito. Yung aking pinag-aralan, ibibigay ko lang dito. So, neck mo, sabi niya, sa'yo na ang buhay na walang hanggan. Hindi ko kailangan yan. So, itong mama, umalis ulit. Nilago ulit ang buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan! Sino gusto ng buhay na walang hanggan? Ito po ang buhay na walang hanggan. Hanggat meron pa po. Liquid po ito. Meron na namang isang mayaman. Buhay na walang hanggan. Paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Ang sabi ng mayaman. Simple lang po. Ibigay po ninyo ang inyong sarili sa akin at ibibigay ko sa iyo ang buhay na walang hanggan. Paano ibibigay? Lahat ng pag-aari mo, lahat ng ginagawa mo, lahat ng bisyo mo, ibigay mo sa akin. Bibigyan kita ng buhay na walang hanggan. Ha? Bisyo? Ang sarap-sarap ng bisyo eh. Nag-i-enjoy ako sa bisyo. Pwede bang hindi kasama yung bisyo? Hindi po eh. Kasi kailangan buong sarili ibigay at magkakaroon ng buhay ng hanggan. Naisip ng mayaman. Bata pa naman ito. At kung kakasakit ako, kaya tulungan yung gamot. So, sabi niya sa nagtitinda, wait lang, sakaya mo yan. Yun na sila muna sa akin yung buhay na walang hanggan na yan. Mag-i-enjoy muna ako. So, madali sabi, hindi niya binili, hindi niya ginawa. So, buhay na walang hanggan! Sino po dito gusto ng buhay na walang hanggan? Meron isang mayaman na naman. Mayaman to, kaysa sa nauna. Sabi niya, buhay na walang hanggan? Ngayon ko lang din narinig niya na. Paano ba ako magkakaroon yan? Magkano ba yan? Wala akong anak ito. Anong kailangan mong gawin? Ibigay mo lang ang iyong sarili. Ano bang meron sa buhay na walang hanggan? Sa buhay na walang hanggan, walang kapaguran, walang sakit. Hindi mo na kailangan magtrabaho. Hindi mo na kailangan mag-ipon. May kapayapaan ka. Hindi ko nakita yan sa aking pera. Hindi mo nakita yan sa aking yaman. Sige, ibibigay ko sa iyo ang aking buhay. Atin ang buhay na walang hanggan. Amen. Ipinagpalit niya ang kanyang yaman
makuha lamang ang buhay na walang hanggan. Sino po sa kanilang tatlo ang nagkaroon ng matagumpay na pamumuhay at nagkaroon ng tunay na buhay sa mundo? Sabi sa Matthew 16 verse 25, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ang mawawalan nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay, alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Naalala niyo po yung tatlo? Lahat po yun mo sa Bible. Yung unang mayaman, yung po yung mayamang hangal. Na hindi niya kayang ibenta ang kanyang kayamanan at ibigay sa mga mahihirap at sumunod kay Jesus. Hindi po ba nalungkot yun? Pangalawa, sino naman yung hindi kayang talikdan ng lahat ng meron sa kanya? Yung po yung nakinig at pagkatapos tumalikod. Umaten na rin, born again na pero tumalikod. Hindi niya kasi kaya isulo yung sarili niya. At pangatlo, ito yung taong nakatagpo ng mamahaling perlas. Yung pinakamahalagang kayamanan. Sabi ito sa Bible, binenta niya ang kanyang lupa, mabili lamang yung lupa na yun. Binenta niya lahat ng ari-arihan niya, alahas niya, mabili lamang yung alahas ng perlas na yun. Dahil nakita niya, ito ang pinakamahalagang kayamanan. Tayo po, sino po ba tayo dito sa tatlong ito? Or, may tanong po ako sa inyo, sino po dito ang nauunawaan na niya sa buhay niya na siya ay mayroon na pong buhay na walang hanggan, pakitaas ang kamay? Meron ka ng buhay na walang hanggan, itaas ang kamay. Yung pong mga senior po natin, meron na pong buhay na walang hanggan. O may isa din po kayong masakit po pinigil niyo. Meron na. So, gusto ko lang pong tiyakin na kung tayo ay nakunawaan na natin yung ating tinanggap na buhay na walang hanggan. So, bago po tayo tumalakay dito sa topic po natin, iangat po natin ng konti yung 1 Peter chapter 1 sa verse 3. Tingnan po natin. Ang sabi ng verse 3, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo binigyan na ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Sabi niya, magpasalamat tayo sa Diyos kasi nahabag siya sa atin eh. Pinagkalooban niya tayo ng isang buhay at kayamanan, hindi yan nasisira. Sabi sa verse 4. Sabi sa verse 4, na magmamana tayo ng kayamanan di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. So, tingnan po natin yung kayamanan nito, no? Napaka-espesyal ng pagkakagawa. Sabi niya, kailanman hindi yan masisira. Walang kapintasan, perfect. At hindi ito kukupas. Dito sa mundo, kapag may kayamanan ka, di ba, pag bagong bili yung kayamanan mo, ang saya-saya mo, di ba? Pero lumipas ng 2 taon, 3 taon, parang hindi na ganun kasaya. Kasi, lipas na. Diba? Halimbawa, cellphone. Wow, bago yung cellphone. Ganado ka. Tsak. Pinag-aaralan mo. Galing na cellphone. Alino mo, camera. After 5 years, yung cellphone parang hindi na ganun kasaya. Hindi ka na ganun kasaya sa cellphone. Kasi may bago lumabas na mas maka-brain, mas mahusay. Sa sasakyan na lang. Pagkabago sa sasakyan mo, wow, pango. After 7 years, 10 years, upgrade na tayo ng sasakyan. Mainit. Mabaho. Marami na libag. Hello. So makikita po natin, lahat ng bagay dito sa mundo ay kumukupas. Pero ito kayamanan inihanda sa atin ng Diyos. Kailanman hindi ito kukupas. Ibig sabihin, mananatili ang kasayahan mo dito. So, anong klaseng kayamanan po ba yan? Yan po ang buhay na walang hanggan. Verse 5. Paano natin makukuha yung kayamanan na yan? Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasan nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. So, dalawang bagay. Ito daw po ay makukuha natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabihin nga po natin, pananampalataya. So, ano po ba yung pananampalataya? Pagsunod sa Diyos po yan. Pag sinabing pananampalataya, pagsunod sa Diyos. Ang buhay na walang hanggan, makukuha natin sa pagsunod sa Diyos.
Yung pong ibig sabihin ng pananampalataya sa Bible. Ano po? Next. Pangalawa, ang buhay na walang hanggan, dapat hintayin hanggang sa huling panahon. So, hindi pa natin talaga totally nakukuha. Kailangan mo itong maghintay, sabi ng Bible. Ayun, sabi niya, verse 5 po ba yan? Verse 5. Habang hinihintay ninyo ang kaligtasan, ayun o. Di ba tinagay mo si Jesus tapos sabi mo, may buhay na walang hanggan ka na? Oo, pero hintayin mo pa, hindi pa siya ganap. Kailangan mo munang maghintay. Ayun o, sabi niya, habang hinihintay ninyo ang kaligtasan, nakahanda niya sa nakapsunod pa. Sa ending po kasi bibigay yung buhay na walang hanggan na yan. Hindi pa tayo nag-end. Buhay ka pa. Makukuha po natin yung buhay na walang hanggan pag natapos ka na rin sa mundong ito. Kapag kinuha ka na ng Diyos. Ano? Makukuha po natin yan sa katapusan ng panahon. So, ang buhay na walang hanggan hindi makukuha sa pananampalataya. Pangalawa, dapat itong hintayin. Verse 6. Pangatlo. Sa verse 6, may pagtitiis bago mo makuha ang buhay na walang hanggan. Sabi dito sa verse 6, ito'y dapat ninyong igagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. So, hindi po ganun kadali. Mabuti sana kung mamamatay ka na mamaya, tinanggap mo si Jesus. Wala ka ng pagtitiis. Pero, hanggat buhay ka, dadanas ka muna ng pagtitiis. Sabihin nga po natin, pagtitiis. Kailangan mo magtiis, kapatid. Hindi ganun kadaling makuha ang buhay na walang hanggan na yan. So, kailangan mo daanan yung mga pagtitiis. Sabi ng verse 7, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Dati ka muna. Titingnan mo na kasi yung pananampalataya mo. Totoo. Tanongin mo yung tabi mo. Totoo ka kaya? At diba, meron palang testing. Hindi pala ganun kadala yung buhay na hanggang makuha. Testingin pala. Sabi nito, kung talagang tunay, dalisay. Ganyan din naman ang inyong pananampalataya. Sabi nito, na higit mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung hindi talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at mararangalan sa araw ng mahayag sa Jesus. Kaya nga po, minsan dadaan ka ng pagsubok. Sakit ka. Kakaproblema ka. Tinitingnan ng Diyos yung pananampalataya mo. Kung tunay yan. Kung nagbabago yan, kung hindi mo siya ipagpapalit, kung hindi mo siya tatalikuran, kung hindi ka man lalamig, kung mananatili kang sumusunod sa Diyos, tinetesting ka ng Diyos. Ang sabi nito, no? Sa gayon, kapag ikaw ay na-testing na, papupurihan, dadakilayan, pararangalan sa araw mahayag si Jesus Cristo. Verse 8. Verse 8 to 9. Hindi niyo siya nakita, ngunit siya inibigin niyo. Hindi pa rin niyo siya nakikita hanggang ngayon. Ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya dahil ito ay nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakan di kayang ilarawan sa salita. 9. Sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Dito makikita po natin, hindi pa rin natin nakita si Jesus, pero naniniwala ka. At hanggang ngayon, hindi mo pa siya nakikita at nananatili ka. Ang tawag po dyan, determination. Determination. Sa buhay na walang hanggan, kailangan po natin ng determination. Sabihin nga po natin, determination. 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 Nandiyan ba? Yan. Halayo? Okay. Wala po pala. Ibig sabihin ng determination, pag sinabing determination, pagsisikap na makamit ang isang bagay. Ayan. Determination. Ang taong may determinasyon, nagsisikap siya para makuha niya yung kanyang pinapangarap. Kaya ang tawag nito, nagtutulak na magpatuloy sa kabila ng pagsubok, kahirapan, hirap na gawin ang isang inaasam. Gusto ko ba natin ang buhay na walang hanggan? Kailangan mo ng determinasyon. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan mo ng determinasyon. Pag walang determinasyon yan, pag dumaan ka sa apoy, makikita ng Diyos, hindi ka pala tunay. So kung may determinasyon yan, kahit sa kabila ng pagsubok, testing ng buhay, hindi ka bibigay, hindi ka tatalikod, kasi ikaw ay may determinasyon. Ako ay tinawag, o ikaw ay tinawag para sa kabanalan. So pag sabi ko sa katabi natin, ikaw ay tinawag
para sa kabanalan. So, tinawag po tayo sa kabanalan. Yung verse 13 hanggang 14, pagbalik po ang verse 13, sabi rito, kaya nga, naiintindihan natin kaligtasan, kaya nga, eto na nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin, maging mahina kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo sa kapag nahayag na si Jesucristo. 14, bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masamang pagnanasa tulad ng ginagawa niyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. So dito sa verse na dalawa, ay meron dito na tanong na paano tayo mamumuhay sa wastong kabanalan. So tayo tinawag para mamuhay sa kabanalan. Ngayon, paano tayo mamumuhay sa wastong kabanalan? So ano po ba yung kabanalan? Kabanalan, ibig sabihin, pagbukod sa sarili mula sa kasalanan. Yan po yung kabanalan. Humihiwalay ka sa kasalanan. Ang mundo makasalanan. Tayo nasa mundo. Sabi ng Diyos, tayo mamuhay sa kabanalan. So, ibubukod mo rin ang sarili mo sa mundo nito. Paano yun? Parang hirap yata. Nakahalo po tayo sa mundo. Sa mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Gumagawa sila ng mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Ngayon, ikaw naunawaan mo ito. Ang ibig sabihin ng kabanalan, bumukod ka. Umiwalay po tayo. Yun po yung sinasabing mamuhay sa kabanalan. Babalik ulit. Kapag naglalaba ka ng dekolor at puti, inihiwalay mo yung puti. Uunahin mo muna laban yung puti na hindi mahawa sa dekolor. Tama ba lang? Kasi kapag hindi mo ibinuhod, yung dekolor ay yung puti magiging dekolor. Ikaw si puti. Yung mga taong hindi pa ligtas, mga unbeliever tawag sa kanila, dekolor. Pag hindi ka bumukod, magkasama kayo sa isang badya, pagkatapos mong nalaban, hindi ka na puti. Ikaw ay puti. Nahawa! Bakit ka nahawa? Hindi ka kasi bumukod. So, kabanalan, pagbukod mula sa sarili, pagbukod sa sarili mula sa kasalanan. So, anong sa panawagan dito? Paano tayo mamumuhay? Balikan po natin. Verse 13, kaya ihanda daw natin ang alin? Ang alin? Isipan para sa dapat nating gawin. So, number 1, para makapamuhay po tayo sa wastong kabanalan, ihanda ang isipan para sa dapat nating ginagawa. So, ito pala ang una po natin i-prepare. Yung isip natin. Kasi yung isip natin, dapat po natin i-program. Nabuhay po tayo kung anong nakaraan ng mundo eh. Ngayong nakilala mo si Jesus, tinanggap mo siya bilang Panginoon na tagapagligtas. So, kailangan mo siya i-reset, i-reformat, reprogram. So, ngayon, ang gagawin natin mga kapatid, i-program daw po natin yung isip natin ngayon kung ano dapat nating ginagawa. Ibig sabihin, may pagbabago dito, mga kapatid. Kasi ganito, kung ano sinasabi ng isip natin, yan ang ating ginagawa. Kaya kapag ang isip natin na-program siya sa kabanalan, magiging banal ka. Philippians chapter 4, verse 8. Sabi ng Apostol Pablo, bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isa-isip, ilagay sa isip, i-program mo ang mga bagay na karapat-dapat. Ano ba yung karapat-dapat? Mga bagay na kapuri-puri. Yung pang matutuwa, ang marami matutuwa, ang mga nasa paligid mo, nasa bahay mo, mga bagay na totoo. Marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. So, ibig sabihin mga kapatid, ito daw po talaga ang dapat maging ugali ng isang Kristiyano. Ano? Kapag ipinrogram mo sa isip mo ang mga bagay na kapuri-puri, gagawin mo kapuri-puri. Kapag ipinrogram mo sa isip mo yung karapat-dapat, gagawin mo yung mga karapat-dapat. Kasi kung anong dinidikta nito, yun ang gagawin mo. Tama ba?
Ngayon, na-program mo na ba? Number 2, paano tayo mamuhay sa wastong kabanalan? Kontrolin ang ating emosyon. Laman. Ito po yung isang mahirap na kalaban. Di ba? Ang kalaban daw natin sa sarili. May sinabi yung verse 13. Ang sabi sa verse 13 na maging mahinahon kayo. Tama, no? Maging mahinahon kayo. Ayan. Ayan. Maging mahinahon kayo, ibig sabihin, control. Yung emosyon. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa saan? Sa mga pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayin na siya. So, control your emotion. Ito po yung mahirap na kalaban natin. Yung emosyon. Sabi sa Galatians chapter 5, verse 23, hayaan daw po natin yung banal na espiritu ang mag-control sa buhay mo. Kapag ka ang banal na espiritu nagpo-control sa'yo, yan ang kahinahunan papasok. Kagalit ka na. Ang dami yung banal na espiritu. Oh. Kainawa ka, kalma lang. Pagpipigil sa sarili, gusto mo nang patulan yung nangaasaran mo. Minsan hindi makapagpigil, pinapatulan natin. Now! Sa Facebook, hindi mapigilan, di ba? Pati niyang hugot brother, pati niyang hugot sister. Pati niyang hugot. Magko-comment man, ano yan? Tumalat! Dahil hindi mo napigilan ng yung emotion sa Facebook, nag-comment, ano naman yan? Pinag-usapan niyo sa Facebook, ang dami nakabasa, kumalat! Namarites ka tuloy. Galit ako ngayon ganito, ha? Usap sila ngayon kasi ganyan, bakit? Ang hindi mo napasa sa Facebook, ha? Nasa. Di ba? Kumalat niya. Pero kung ikaw ay magiging mahinahon, magtitindi ka, hindi mo papatulan yung mga taong may kapatol-patol. No? So, dapat na maging mahinahon tayo mga kapatid. So, kailangan i-program natin yung isip natin na maging mahinahon. Ibig sabihin dyan, pigilan daw natin ang ating sarili sa pagkakasala. Sabi niya Apostol Pablo, kung tayo daw magkakasala, kung tayo magagalit, iwasan natin magkasala. So, normal sa isang tao na magalit, may emotion ka, but kailangan hindi ka nagkakasala kung magagalit ka. At kung magkasala ka man, ang sabi dito ng Apostol Pablo, huwag mong hayaan, lumubog yung araw o galit. Ano? Kung magagalit ka man, huwag mong hayaan lumubog yung araw na galit ka pa rin. Hindi daw yan makakabuti sa atin. So, pag-aralan po natin maging mahinahon. So, kontrolin po natin yung ating emosyon. Ano pa? Emosyon. Alam niyo po ba bakit tayo ay nakakapag-chismis? Emosyon yun eh. Yung chismis, diba? Sikat na. Tapos alas 10 ng gabi. Kaya nang umaga, chismis ka pa. So, alas 10 na. Mamaya na ako, alas 8 na. Hindi ko na magsasakay. Na-chismis. Minsan nakikita mo yung mga nasa kanto, parang gusto ko lumabas doon, parang sumali. So, anong sasabihin ng sarili mo? Punta ka. Pupunta ka naman. Punta ka. Ano naman yan? Lateness. Diba? So, paano gagawin mo yun? Kontrolin mo, emosyon mo. Hindi ka na dapat maging ganun na tao. So, anong dapat mong gawin? Itali mo sarili mo. Talihan mo sa isang, but bakit ka nakatali? Nag-chismis yung mga kumali ka doon eh. Paano niyo makipag-chismis? Bakit ba natin itong nagkakapa? Tali mo sa sarili mo. Para hindi ka magkasala, kapatid. So, emotion. Mahirap kalaban yung sarili natin kasi nabuhay po tayo dyan. Nakunawa po tayo ng Diyos dyan. Kaya nga po salita ng Diyos, lagi nagpapaalala, control your emotion. Number 3. Lubos na umasa sa pagpapalag tatamuhin sa huling panahon. So, lubos na umasa na tatamuhin daw natin yung mga blessing na pinangako sa atin
sa ending ng buhay. So, nangangailangan nga po tayo dyan ng determinasyon. Lucas chapter 12, verse 35. Dapat daw po natin panatilihing nagliliwanag ang ating mga ilawan hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. So, sabi dito, maging handa kayo lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. Naalala niyo po yung 10 virgin? Yung 5, agandap-andap yung kanilang ilawan. Yung 5, hindi, kasi may reserva silang langis. So, dumating na yung kanilang sinasalubong na ikakasal. Ang sabi ng 5, naku po, ang aming mga apo, yung baga na lamang, pwede kong pahingi ng langis. Ako, hindi pwede. Baka magkulang naman kami. Habang wala, yung ating sinasalubong, bili mo na kayo. Bumili po sila. Ang problema, pagkaalis nila, siya namang saktong dati yung kanila sinasalubong, hindi sila tuloy nakasalubong. Hindi sila nakapasok sa loob. Bakit? Kasi hindi na natili yung kanilang ilawan na naging andap-andap. Sa ating daw pong mga buhay, kailangan natin ng determinasyon. Na kahit anong pagsubok dumating sa buhay po natin, huwag po tayong aalis, lalayo sa pananampalatayang ito. No? Maging apoy tayo, magliwanag po tayo hanggang bumalik ang ating Panginoon. Napaliwanagin daw po natin ang ating mga ilawan na tinanggap. So ano po ba yung ilawan natin? Yan nga po ang Espiritu Santo, si Kristo. Binigyan tayo ng liwanag at ito po ay ipamuhay natin. Amen? Ibig sabihin, tuloy-tuloy yung ating pamumuhay sa paglakad sa Espiritu. And number 4, itatak sa isipan na ikaw ay anak ng Diyos. Pag sinabing itatak, hindi na yan pwedeng mawala. Tattoo. No? Itatak sa isipan na ikaw ay anak ng Diyos. So, paano ka ba naging anak ng Diyos? Sabi ng John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So, naging anak ka ng Diyos kasi tinanggap mo siya. Sino? Si Jesus. Nung tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, ginawa ka niyang anak ng Diyos. Hindi po si pastor, o sino mang leader, o sino mang tao ang nag-akay sa iyo na gumawa na ikaw ay anak ng Diyos, kundi ang Diyos mismo ang gumawa na ikaw ay ginawa kanyang anak. Verse 13. Ang sabi nito, sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya po, pag naging anak ka po ng Diyos, hindi na po yan mabubura. Ngayon, tanong, paano pagka nagkakasalang po ako? Nagkamali ako, anak pa po ba ako ng Diyos? Marami pong tanong yan. Tanong, yung pong mga magulang dito, yung anak po ninyo kapag nagkasala sa inyo, anak po ba ninyo sila o hindi na? Anak pa po ba? Hindi na. Hindi ka na anak ka, nagkasala niya. Wala mo lang na ganyan. Hindi mo mawala, diba? Ikaw na anak, nagkamali ka, nagkasala ka sa tatay mo, nawala mo yung pagiging anak mo sa kanya. Iniyak takul kita! Hindi pa rin nawawala. Anak mo yun at inapoy na tao. Pero anak mo pa rin siya. Hindi nawawala yan. Kung magkasala, yung pagiging anak mo, nandiyan. Amen. Gaano ang alalim, kabigat ang kasalanan mo, hindi nawawala. Bakit? Kasi naging anak ka ng Diyos nung tinanggap mo si Jesus. Ngayon, ito ang usapan. Paano naman daw ay kayong hindi nabubuhay sa pananampalataya? Ibig sabihin, di sumusunod ng Diyos. Bakit ba hindi sila nabubuhay? Kapag ang isang tao, itinakwil nila si Jesus sa kanilang puso, sa kanilang buhay, yung pagiging anak niya, mawawala. Bakit? Paano ka ba naging anak ng Diyos? Tinanggap mo si Jesus eh. Tsaka mo itatakwil. Kaya ka naging anak ng Diyos kasi tinanggap mo si Jesus. Eh, mo itatakwil mo. Nandiyan pa ba ang magiging anak ng Diyos? Wala na. Kaya ang sabi ng Hebrews, tsaka ng 1 Peter dito, wala nang kaligtasan na umukol sa mga taong tumalikod, tsaka nakakilala tapos tumalikod. Halimbawa, ikaw ay Christian, born again Christian.
naging anak ka ng Diyos kasi tinanggap si Jesus. Tapos bigla kang pupunta sa isang ibang pananampalataya na hindi tinuturo yung si Jesus ang tagapagligtas at Panginoon at ang kaligtasan mo doon ay pagsanib sa isang relihiyon o kaya pagganap sa isang gawaing pang-relihiyon para ikay maligtas. Hindi ka na anak ng Diyos nun. Pinagpalit mo na yung pagiging anak mo ng Diyos. No. Yun, kaya nawawala yung pagiging anak ng Diyos. Pero, ang isang taong Christian, ilang beses man siya magkamali sa buong maghapon, sabi ng Panginoon, patawarin mo siya 72 times. 77, 72. Sa buong maghapon nila, kahit ilang beses kang magkamali kasi alam ka ng Diyos, pinapatawad ka, hindi mo kasi tinatakwil si Jesus. Bakit ka ba nagkakamali? Natutokso po ako. Natutokso po ako ni San Miguel. Natutokso po ako ni Jin. Natutokso po ako ni Poker. Natutokso po ako ng aking mga kumane. Kaya tahimik at sarili mo. Paano yung matukso? Itali mo. May paraan naman, di ba? Ma, ba't nagtatali ka sa sarili mo? Sabi na lang po, hindi iwasang magkasala ka na. Kaya muna. Kasi po, yung malaman natin yan, may sarili pong lingwahe yan at mahirap siyang alapan. 1 John 3:9. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanila ang bighi mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Nabago na po yung ating buhay. Nabago na po yung takbo ng ating pamumuhay din sa mundong ito. Kaya yung naging anak ng Diyos, sabi rito, hindi na lang siya nagpapatuloy sa pagkakasala kasi nag-commit na siya ng buhay kay Jesus. Kaya ngayon, lalakad siya sa mundong ito na sumusunod sa salita ni Jesus. Yung kanyang kalagayang pagiging makasalanan, nawala na po, kapatid. No? Nagbago na at ikaw ay patuloy pang magbabago kasi anak ka ng Diyos at ama mo ang Diyos. Magbabago talaga. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Ang sabi ng 2 Corinthians, mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito, alisin. Pakisabi nga po, alisin. Alisin. Kaya alisin talaga kapag naging anak ka ng Diyos. Alisin natin sa ating sarili ang lahat ng nakapagpaparumi sa ating katawan. Ligo tayo mga kapatid. Ano? Alisin sa ating sarili ang nagpaparumi sa ating mga katawan. Ano ba yan? Baka bisyo. Baka ugali. Masungit, palamura, mainitin ang ulo, pagaga. Ano yung pagaga? Ay, sigla na nito. Kaya tagi maakay yung kasama mo sa bahay. So, alisin. Sabi nga po natin, alisin. Ang nakikita mo, alisin. Ano pa yan? Pagpapanunuan at sa ating espiritu, sikapin natin mabuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. So, mga kapatid, meron po talaga tayong aalisin, babaguhin sa ating mga buhay kasi anak ka ng Diyos. Ang sabi sa 4, itatak sa iyong isipan ko, anak na ako ng Diyos. Dapat pala nagbabago ako. Amen? Hindi na ako pala yung dating. Hindi na pala ako yung dating nung hindi pa ako Christian. Ganito ang buhay ko. Ngayon, Christian ako. Aalisin mo. Amen? Verse 15. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. 16, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ang tanong dito ay, bakit kailangan nating mamuhay sa kabanalan? John chapter 3, verse 3. Kasi, ang Diyos ay banal. Yan po number 1 na sagot dyan. Bakit kailangan nating mamuhay sa kabanalan? Ang sagot, dahil po ang Diyos ay isang banal. Verse 3, sumagot si Jesus. Sa John chapter 3, verse 3. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Oops! Kaya kailangan mo mag-born again. Kaya kailangan ipanganak ka muli.
Kasi kapag hindi ka may panganak na muli, hindi mo makikita ang paghahari ng Diyos. Bakit? Verse 5, ano ba yung kapanganakan na yan? Sabi naman ni Jesus, tandaan mo sinasabi kong ito, malibang isang tao ay panganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Kailangan maipanganak sa iyo yung Espiritu ng Diyos upang ikaw ay maging banal. Akayin ka ng Espiritu ng Diyos sa kabanalan. Kasi, hindi mo makikita paghahari ng Diyos kung hindi ipapanganak sa iyo yung Espiritu na yan, hindi ka magiging banal. Hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi ka magiging banal. Kung hindi ka ipapanganak sa Espiritu. Kaya importante na ma-born again ng tao sa kanyang buhay. Ang Espiritu dapat ipanganak sa kanya. Sabi sa Tito, chapter 3, verse 3 to 8. Noong una, tayo rin mismo ay mga hangal, hindi masunurin, naliligaw at naging alipin ng mga makamundong damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pag-ainggit. Tayo kinaputan ng iba at sila kinaputin din natin. Or, ngunit nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa atin, na ating tagapagligtas, so narinig mo na ang mabuting balita. So, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, sinampalatayaan mo siya, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo niligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nagbubugas sa atin upang tayo panganak na muli, born again, at magkaroon ng bagong buhay. So nakikita po natin, ano? Bagong buhay, ibig sabihin ng bagong buhay dyan, ano ang bago dyan? May buhay o buhay na may Espiritu. Yan yung bago sa iyo. Ikaw pa rin yung dati. Halimbawa, gagamitin ko pangalan ni Brother Jeffrey. Ikaw pa rin si Brother Jeffrey. Eh, nung bago sa iyo, nung pinanganak ka muli, yung Espiritu ng Diyos nasa iyo. Kaya, bago ka. Ayun. Okay, tayo mo, ganun po. Ikaw pa rin yan, pero naging bago ka kasi yung Espiritu ng Diyos nasa iyo. Na born again ka, no? Ang sabi nito sa verse 5, iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nagbugas sa atin upang tayo pangalit magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, ikaw ay naligtas dahil sa tinanggap mong Espiritu Santo. So, sa verse 6, masagana pinagkaloob ng Diyos sa atin ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Yesu Cristo. Paano po natin matatanggap yung Espiritu Santo? Sa pamamagitan po ni Yesu Cristo. Kaya kailangan mo tanggapin si Jesus. Kapag tinanggap mo si Jesus, tatanggapin mo ang Espiritu Santo. 7. Ang sabi ng 7, upang tayo gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandang loob at tayo magiging tagapagmana ng inaasahan natin buhay na walang hanggan. So, magkakaroon ka po ng buhay na walang hanggan kapag tinanggap mo ang Espiritu Santo. At ito pa, naging matuwid ka kasi nasa iyo ang Espiritu Santo. Hindi ka naging matuwid kasi palasimpa ka, mabait ka. Hindi yan. Ang usapan dito, kaya ka naging matuwid, nasa iyo ang Espiritu ng Diyos. Kaya ka ngayon tatanggap ng buhay na walang hanggan kasi meron kang Espiritu Santo. Kaya kapag ang isang tao walang Espiritu Santo, hindi po yung papasok sa langit. Wala yung buhay na walang hanggan. Hindi pa niya tinatanggap si Jesus. Hindi pa siya born again. Ganun pala yun. Ganun pala yun. Kaya napakahalaga sa buhay ng isang tao na born again. Hello? Eh, po hindi dyan, hindi naiintindihan ng marami po ito. Verse 8. Mapagkakatiwalaan ng aral ito kahit ang nais ko'y buong tiyagamong ituro sa ito sa mga nanalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti na siya karapat-dapat at pakinabang sa mga tao. So ngayon, gumagawa ka ng mabuti ay ayon na yan sa dinidikta ng Espiritu Santo sa buhay. Dati, kaya mo nung gumawa ng mabuti, diba? Pero may kapalit. Tulad ng ating mga politician. Bibigyan ka ng isang bagay. Pero mo siya. Tama? Kabutihan mo yun. Pero yung dikta ng Holy Spirit, tutulong ka, magbibigay ka, gagawa ng kabutihan, hindi ka naghahanap ng kapalit. Ano? Kasi, kaya mo ginagawa yan, yan yung conviction sa iyo. Tutulong ka dahil ito yung kinukonvict sa iyo ni Holy Spirit. Kaya ngayon,
Gumagawa ka ng mabuti ayon sa conviction ni Holy Spirit. Ano pa? Acts 17 verse 30. Sabi dito, sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkakakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay inuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisi talikuran ang kanilang masasamang pamumuhay. So ngayon, iniuutos na ng Diyos ng lahat ng tao ay magsisi, tumalikod na sa mga masasamang pamumuhay. So kaya nga po kailangan mong magpakabanal. Pagpapakabanal ay pagbukod sa sarili mula sa kasalanan, talikuran ng kasalanan. At magkaroon ng banal na espiritu para ikaw ay maligtas. Romans 12:2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung anong mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. So, iwanan daw po natin talaga ang pagiging makamundo. At pasako po tayo sa kabanalan ng Diyos. So, binubukod mo talaga sa sarili mo, kapatid. Hindi ka makikibilang, hindi ka gagaya kung anong ginagawa ng mundo, kung anong nakikita ng mundo. Kaya nga tayo, itali mo ang sarili mo. Talian mo. Kung hindi mo kayang pigilin, itali mo. Subukan mo nga kaya mamaya. Galing ka na sa church, ba't nagtali ka na? Sasabihin sa iyo ng anak mo. Sabi kasi doon, itali mo sarili ko. Baka gawin niyo naman. Wala namang masama. Pipigilin niyo sarili, hindi niyo mapigil. Hebrews chapter 12, verse 14. Ang sabi ng Hebreo, sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Kung hindi mo gagawin pala yun, kapatid, hindi ka papasok sa langit. Hindi mo makikita si Lord. So, anong kailangan natin gawin? Ibukod mo ang iyong sarili sa mga mundong buhay sa pagiging makasalanan. Verse 7. Walang kinikilingan ng Diyos. Tingnan po natin yung word. Walang kinikilingan ng Diyos. Anak man o hindi. Walang kinikilingan ang Diyos. Anak man niya o hindi. Ang sabi nito, hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginawa nila. Anak ka ba ng Diyos? Ano ba ginawa mo? Yung hindi anak ng Diyos, ano ba ginawa nila? So, hahatulan ng Diyos ang lahat ng tao. Ang sabi nito, walang favor. Pagdating ng huling panahon, titignan ng Diyos, ano bang ginawa mo? Walang kinikilingan. At dahil ito, para sa atin itong mensahe nito, at dahil tinatawag ninyo siyang Ama, anak ka ng Diyos, tinatawag mo si Jesus sa Ama ng Diyos. Ngayon, tinatawag natin siyang Ama. So, mamuhay na tayo na may takot sa Kanya habang kayo nasa mundo ito. Ipakita daw po natin na tunay kang anak ng Diyos. Pakikalapit mo katabi mo. Brother, sister, ipakita natin tayo ang anak ng Diyos. Ano pong ibig sabihin? Huwag mo sabihin, active ka sa pag-attend sa church, ng born again, nasa life group ka, kung hindi mo naman sinusunod yung salita ng Diyos, hindi mo sinusunod ng Diyos sa buhay mo, pagdating ng panahon, hindi ka kikilingan. Hindi mo pwede sabihin, di ba Lord, aktibo ako sa simbahan? Di ba Lord, lagi ako nagla-life group? Matthew chapter 7 yan. Titingnan pa rin ng Diyos, ano pang ginawa mo? So, depende ang judgment kung anong ginawa daw natin dito sa mundo ito. Kaya sabi niya dito, mamuhay tayo may takot sa Kanya habang tayo daw ay nandito sa mundo ito. Hanggat buhay ka, hanggat nandiyan ka pa sa katawan na yan, so matakot ka sa Diyos. Matakot ka sa paggawa ng kamalian, kasalanan. Kung talagang anak po tayo ng Diyos, mamuhay po tayo. Sa Romans chapter 11, verse 20. Yung halaman na dinudugtong sa isang sanga, plant grafting, tawag. Wala, sige, dito na tayo sa Romans. Kapaliwanag naman ni Romans yun. Yung Romans 11, verse 20. Sabi ng Romans,
Totoo yan, sabi dito. Pinutol sila dahil hindi sila sumampalataya, ngunit ikaw naman ay nananatili sa puno dahil sa iyong pananampalataya. Kaya huwag kang magmalaki. Sa halip ay matakot ka. 21. Sapagkat kung ang mga tunay na sanga ay hindi pinanghinayaan ng Diyos, ikaw pa kaya ang panghihinayangan niya. 22. Dito'y nakikita natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Naging mabagsik siya sa mga hindi sumasampalataya sa Kanya, subalit mabuti siya sa inyo kung mananatili kayo sa Kanyang kabutihan, kung hindi, kayo may puputulin. So, mga kapatid, balik yung 20. Ang tinutukoy po dito tunay na sanga, Israel, Hudyo. Sila po kasi talaga ang totoong bayan ng Diyos. Yung dinidigma ngayon sa Middle East, Israel, so nasa gawing Middle East, Hudyo. Kaya lang ang problema sa Hudyo, hindi nila sinampalatayanan si Jesus. Pero meron na pong ibang mananampalataya po doon, may born again na. Hindi naman sila lahat. Alam niyo po, bago sila ginyera, nagpalabas ang government of Israel na bawal ipangaral si Jesus sa Israel. Huwag niyong papagitin ang Jesus niya, binan nila pangalan ng Jesus sa Israel. Ayan nangyari, yan. Ginira tuloy sila ng mga katandang bansa. Hindi nila sinampalatayanan yung Jesus na tagapagligtas na dapat sa kanila muna, tapos sa atin. Kaya sabi nito, pinutol daw sila sa puno. Sila yung sanga. No? Pinutol sila dahil hindi sila sumampalataya. Pero ikaw, hindi ka Israelita. Pilipino ka. Pilipino tayo. Taga-Pilipinas po tayo. Dahil tayo po ay sumampalataya kay Jesus na ipinangakong darating dito sa mundo, tayo po ay ikinabit. Ginrafting po tayo doon sa sanga, doon sa puno. Hindi dugtong, yung grafting, kung natin po si picture, no? Yung nagkaganang mo sa sanga, tapos maglalagay ka ng isang halaman, tapos tatali, tapos mga ilang panahon, mabubuhay yung sangang idinugtong mo doon. So, grafting ang tawag po doon. So, idinugtong. Meron? Ate? Yan. Ikaw yung sanga na tinutukoy dito, na ikinabit sa puno. Ayan, no? Ayun isa. Yan, nakatali. Ayan. Tinali siya kasi tinali yung isang sanga dito sa pinakapuno. No? Kaya mabubuhay yung sanga, idinugtong. Kaya pagka mangyayari sa ilang panahon, ayan, kaya po, magsisimula. Yun, grafting mo tawag yan. Ikaw yung isusuksok dyan. So yung puno, yan po si Jesus. Ngayon, hihilumin ka, idudugtong ka sa sanga, no? Sa puno. Sa pagiging sanga ka ni Jesus. So yan. Ang mangyayari, yung pangatlo, yan, buhay ka na. Ayan o, buhay na. Wala nang tali. So dumadali na sa iyo yung mga sustansya mula doon sa ugat. Para ka nang kabilang doon sa dating puno na hindi ka naman original na nandyan dati. Tayo mga Pilipino, tayo po yan. Yung Israel, dahil hindi sila sumampalataya, yung mga Hudyo na yun, pinutol sila. Dapat sila po nandyan. Inilagay, ikaw, ako, nilagay po tayo sa puno na walang iba kundi si Jesus. So pagbalik po yung verse. Ayan. Pinutol sila kasi bakit? Hindi sila sumampalataya eh. Hindi nila tinanggap si Jesus. Kaya kami pinapako sa krus. Ano? Tapos pinagbawalan yung mga disciple. Pinapatay yung mga disciple. Ikaw naman ngayon, na tumanggap ng biyayang ito, huwag kang magmalaki, sabi niya. Sa halip, matakot ka. Matakot ka sa Diyos. 21. Sapagkat kung yung mga tunay, sabi niya, yung original, hindi pinanghinayaan ng Diyos, naputulin sila, sila yung bayan ng ni Abraham, sila yung mga lahi ni David, hindi sila pinanghinayaan ng Diyos na cut. Matabon sila sa impyerno, ikaw pa kaya, sabi niya nito na hindi niya panghinayaan, hindi ka naman talaga totoong Israelita. Hindi ka naman galing kay Abraham. O diba? Nabiyayaan ka lang ng pag-ibig ng Diyos. So, huwag po tayo magmalaki. Yan ay biyaya, kaya nga po biyaya yung kaligtasan po sa atin. 22. Dito yung nakikita natin, tingnan natin yung Diyos. Oo, mabait ang Diyos, mabuti ang Diyos, mapagmahal ang Diyos, kaya lang sa kabilang banda, ang Diyos ay may kabagsikan.
Ang Diyos ay katwiran. Ang Diyos ay nagpaparusa. Ang Diyos ay may kakayahang ikaw ay dalhin sa impyerno. So, depende yan kung anong gagawin mo sa buhay mo. Kaya makikita dito sa verse 22, dito nakikita natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Balance. Naging mabagsik siya sa mga hindi sumasampalataya sa Kanya. Subalit, mabuti siya sa inyo. Kung mananatili kayo sa Kanyang kabutihan, kung tayo daw mananatili sa pananampalataya, magiging mabuti siya sa atin. Pero kung hindi, tayo man daw ay puputulin. Kaya pala may mga puputol. Sa John chapter 15, na ako ang puno, kayong mga sanga, ang nananatili sa akin, ang di nagbubunga ay cut. Yun pala yun. Kaya kapatid, ang sabi nito, manatili po tayo sa pananampalataya. Magbunga ka. Kasi kapag hindi ka nagbunga, hindi ka panghihinayaan. Kung ang Israel, hindi pinahihinayangan ng Diyos eh. Ikaw pa kaya, sabi nito. Kaya mga kapatid, mamuhay sa kabanalan. Yan yung ating topic sa albagan nito. Ikaw at ako ay tinawag para mamuhay sa kabanalan. Dahil ang tumawag sa iyo ay isang banal, so tayo po ay magpakabanal. Kasi kung hindi, alam na po natin ang mangyayari sa atin. Sa huling panahon, hindi ka kasali. Pero kung mananatili tayo, ikaw ay isang ibigay. Amen!